Welcome to Broken Jars of Oil podcast. Let the power of God flows within your brokenness. Healing, growing, transformation from God. Listen and talk about broken story that makes it into a beautiful thing. Hello. Ready na ako. Let's go. Cut yun. Ayan. Ano na ulit ito? Ayun, napunta na tayo sa POV, point of view about dun sa 7 tips na nagawa ko nga. So, sa first is yung put God first, and babasahin ko lang yung ginawa ko lang doon. Then, yun. Siyempre, sa lahat ng gagawin ko para makamove on, dapat ayon sa Kanya. Yun sa akin, yung about dito is, kasi yun nga, sabi ko, diba kanina, parang nagsisimula na akong isik talaga si Lord nun. And meron na ako nung Bible app na Bible version ba yun? Yung sa phone, and nagbabasa na rin ako ng mga devotional noon. Then talagang hinahanap ko na yung mga devotional na mag-tutor doon sa mindset ko na nag-overthink. So, mga time na nag-start na talaga ako na feeling ko paunti-unti. And also, naghahanap din ako ng community na may makakausap. So, siya, sa Catholic community siya. So, ayun. So, ikaw, partner, ano naman yung point of view mo or ano yung masishare mo about dun sa first tips? Ayun. So, thank you, partner, for your point of view about number 1, put God first. So, ang ginawa ko, dahil nga Christian ako nung time na yun, mag-i-end na. Sige. Nung time na yun, ginawa ko, umiyak talaga ako kay Lord, sinik ko siya. Tapos, ramdam ko yung parang may humaharang sa relationship namin. Kasi ayun yung mga immoralities, yung mga sins na nagawa, compromises. So, yung relationship namin ni Lord parang may harang, may blockage. So, sinik ko talaga siya. Nag-confess ako, tsaka nag-repent kung yung mga nangyari dahil mga compromises na inalaw ko kahit alam kong mali. Kasi mas naghari yung emotion, yung flesh kaysa sundin siya. So yun. Talagang breaking talaga siya sa akin ng part na yun. Sabi mag-i-end na yung Hindi, yung Zoom na to, 10 minutes na lang. 8 minutes na lang. Hayaan na natin siya mag-close mamaya. So, ang ganda ng pag-add mo na si Lord mismo yung nagre-remove kapag hindi mo kaya, siya mismo yung mag-i-intercede. Lalo na kung panahon na ano mo na yan, i-let go mo na yan, surrender mo na. Pag minsan di tayo nakikinig, so, iwan mo na yan, di pa rin tayo nakikinig, ang dami na red flag, iwan mo na yan, di ka pa rin nakikinig. Okay, justify ka mo, pa. So, siya na, oo. Siya na talaga. So, ayan. That's it. So, tayo dun sa second, and yun nga, take time to grieve. So, nakasulat ko lang doon is iiyak mo lang yan hanggat wala ka nang may iyak at magsawa ka na lang hanggang maramdaman mo yung acceptance na wala ng what ifs kundi what is na lang. So, ayun, parang mo talaga din, ibigyan mo yung time na yun is binigyan ko yung time ko na umiyak talaga. Yun nga, inom lang ng inom. So, meron pa rin mga bad habits talaga. So, sorry na. So, yun yung dati ko. My bad version. So, ayun. Yun parang iiyak mo lang ng iyak, inom po, and talagang inilabas ko lang, tapos parang yung parang kunyari titingnan ko kung may effect pa ba sa akin yung mga song na nakaka-relate ako, or yung mga Tell My Heart It Pains na yan. So, ayun, parang talagang
kumbaga, hinahalukay ko kung meron pa. So, talagang hinayaan ko yung sarili ko na, okay, ilabas mo. Pero ang galing din ng Lord kasi feeling ko dahil nga medyo meron na akong unting relationship sa kanya that time. Feeling ko naging madali talaga siya. Parang 1 month lang. Parang feeling ko na okay na ako that time. Kasi parang hindi ako nag-jump into a relationship. Dati kasi ganun din yung gawain ko na parang nag-jump ako into a new relationship. Para din pero that time din talaga, hinayaan ko yung sarili ko na mag-grieve and wag gumamit ng ibang tao para i-heal ako. So, yun, take time to grieve and hinayaan ko and nagkaroon ako ng time sa sarili ko. So, yun yung ginawa ko that time. So, sa'yo partner, paano mo naman ginawa yung take time to grieve na yun? Sa akin naman, pero bago sa akin yung sa'yo na, ang ganda ng mo, nagkaroon ka ng self-love, di ba? Self-love yun yung bang this time kay Lord ka talagang tumakbo. Pero syempre, hindi naman din agad-agad nawawala yung vices, lalo na kung ayun talaga yung ginagawa mo before, embedded yun sa'yo. I mean, parang default mode mo yun Pero paunti-unti nire-replace ni Lord ng ibang ways hanggang sa hindi mo na magawin. And tama ka dito sa number 2, yung take time to grieve, yung bang kailangan mo siyang harapin. Hindi mo siya tatakbuhan by denying the feeling. Kasi yung iba ayaw. Kasi nga, pakiramdam nila mahina, talo sila. Pero alam mo, mas maganda talagang aminin mo sa sarili mo. Para aminin mo sa sarili mo, i-process mo yung mga emotion, lahat-lahat. Kung galit ka, diba? Kailangan mo talaga i-admit, i-acknowledge or recognize yung emotions mo. And after nun, diba, sa process na iiyak ka talaga. After nun, magagawa mong tanggapin. Kasi nakikita mo na tsaka nahihimasmasan ka. And kapag nagawa mong tanggapin, madali lang talaga i-release yung forgiveness. Kasi hindi mo na nakikita yung sama ng loob mo sa ex mo, 'di ba? Mas nakikita mo na yung sarili mo na hindi lang naman siya yung nakagawa ng masama, ikaw din. Kasi it takes two to tango. In every reaction there's a corresponding reaction. So kaya nangyari yun kasi may contribution ka rin. So na-avoid yung pagbi-victim mentality tsaka yung blame shifting yung ikaw. Kasi kaya ako ganito, ganun pa naman ako dati. Pero yun nga, nung natutunan ko nung dati, yun nga, ganun pa naman ako dati, yung puro sisi, ang toxic. Basta hanggang sa na-realize ko, pinakita sa akin ni Lord, inopen ni Lord yung eyes ko sa mga patterns, sa mga cycles ko, sa mga behavioral pattern ko, tsaka thinking pattern ko, thought pattern ko. Yun, doon ko na kailangan palang may mali rin pala ako. Yun, may mali ako, kaya natanggap ko, tapos nagawa ko yung what if naging what is na lang. What if, yung sabi mo. What is, ano yung lesson na lang, ganun. Hindi na yung puro galit. Yun. What if bumalik siya? What if hindi siya bumitaw? What if hindi siya what is magtiwala ako kay Lord na may maganda siyang plano. So, ayun. And tips naman, forgive him. Kahit hindi mo pa-feel, sabihin mo sa sarili mo na pinapatawad na kita. I let go all the bitterness kasi paunti-unti ma-feel mo na lang din na napatawad mo na siya. Kasi hindi ka na bitter, kundi better na. So, sa akin, actually, ito talaga yung ginawa ko that time. Parang, inano ko talaga yung sarili ko na, okay, kahit hindi ko pa siya feel na pinapatawad ko na siya. Sinabi ko talaga na pinapatawad na kita. Kahit wala kaming communication kasi hindi na niya ako ni-replyan Kumbaga, parang
sin na lang lahat. Kasi parang binigyan ko siya ng 5 days na mag-chat ako every night. Then, parang, alam mo yung mga taawa effect, victim effect, yun. So, wala siyang reply. So, parang nung after 5 days, to na parang goodbye message na talaga siya. Pero, inano ko sa sarili ko na pinapatawad na kita. Pero that time, blind pa yung utak ko. Parang lahat misty talaga sa kanya. Lahat, inaano ko na siya talaga may kasalanan. Siya yung bumitaw, siya yung hindi nakaintindi sa akin. So, lahat. Kasi before, hindi ko pa talaga kilala si Lord and hindi ko pa alam yung meron talaga akong problema. So, along the road, along the natin sa podcast natin na pag-uusapan natin, ano ba talaga malalaman na tayo yung may mali. So, that time yun talaga yung naranasan ko. And yeah, talagang magandang naka-help siya na i-forgive natin yung tao. Kasi, in that way, hindi naman din inaano na, okay, ayun, continue. So, ayun, siya. And, naniniwala din kasi ako yung forgiveness is, yun yung something na mabibigay mo sa sarili mo para makapagpalaya. Kasi, it's not something na, okay, yung ginawa mo, hindi ako nasaktan. It's something na pagpapalaya talaga and pag-let go ng lahat ng bitterness. Kasi, paano ka ba magiging better kung puro ka bitterness sa katawan, di ba? So, yun Yeah. So, sa'yo. Ayun, dudugtungan ko na lang din. Forgive him. Forgive kasi hindi lang para sa kanya. Para sa'yo rin, para mapalaya mo rin yung sarili mo sa bitterness. Kasi paano ka nga magiging better kung puno ka ng bitterness sa puso mo. Kasi kahit sabihin mo siya na hindi okay na ako, ganyan, lalabas talaga siya di ba? Lalabas siya into your words, into action. Minsan pa nga, hindi nga sa action or words sa facial expression mo pa lang, sa mata mo pa nga lang makikita mo kung okay ba yung tao, kung totoong okay yung tao, makikita sa mata mo di ba? So, kailangan talaga natin i-forgive kahit mahirap kasi sinabi rin talaga yun ni Lord sa Bible. Hindi siya yung sabi lang ng tao, pero sinabi mismo ni Lord para ma-free ka. Ikaw mismo ma-free sa mga sakit na trauma, sa emotion na yun, sa mga galit, inis, lahat-lahat, sa rage. At mabigay mo rin yung pagpapatawad sa sarili mo na galing sa Panginoon. It's about you talaga yung pagpapatawad, yung sarili mo talaga na napapalaya doon. Kasi department na rin naman talaga ni Lord yung ex mo, kung ano pa yung kailangan niyang mga flaws niya, si Lord na bahala nun. Yung sa'yo, yung ikaw, di ba? Ayun. Yes. Yeah. Tsaka, hindi mo na madadala sa ibang tao yung kasi pag nagtatawad ka, may healing. Yes. It's parang level siya, di ba, ng para ma-heal ka talaga. Oo, yun. So, ayun. Doon na tayo sa pang-apat. Wag i-stalk si ex. So, ayun. Diba, yung screen niya, naka-caption ko proven and tested. So, lahat naman tayo gawain niya. So, ayun na nga, back to zero. Pag may nalalaman or may nakikita ka na hindi ka ayon-ayon sa pandinig mo o sa mata mo, nasasaktan at naaapektuhan ka pa kasi nga hindi ka pa okay. Diba nga, ang sugat kapag hindi pa totally healed, kapag ginalaw mo, bumabalik ulit sa dati. Or mas lalala pa yung sugat. Kaya hanggat maaari, wag nating i-stalk. So sa akin yung sa akin dito is nangyari, yun nga, kaya talaga ito yung mga is talaga nangyari talaga sa akin. Lalo na kung fresh yung breakup,
yung nasa parang masakit na talaga. Mm-mm. It's something na mabibigay mo sa sarili mo na hanggat maaari na magkaroon ka ng self-discipline, self-control na wag hayaan mo yung sarili mo na wag makakita ng kahit ano sa kanya. Kasi, babalik ulit lahat ng sakit, yung mga ginawa niya or something like that. So, kailangan talaga yon. Kailangan din yun na that time is yung sarili mo lang muna. Doon ka muna mag-focus or tutukan muna yung sarili mo. So, ayan. So, sa'yo partner, ano naman yung mo doon and ikaw, meron ka bang karanasan about doon? Nag-success ka ba doon? Or nag-fail ka rin? Chef, nag-fail din kasi ang hirap din. Ang hirap. Siyempre, attached ka. Aminin naman natin, di ba? I won't deny. Attached ka. So, hinahanap-hanap mo yung presence niya, yung good morning, yung mga chu-chu-chu-chu niya sa'yo. So, pero, oo, tama. Hanggat maaari, wag i-stalk si ex kasi ang tingin mo talaga sa kanya, siya yung mali eh. 'Di ba? Magkakaroon ng victim blaming. May victim mentality, tapos blaming, puro siya na lang. Tapos hindi mo nakikita yung sarili mo. Hanggat maaari, seek mo si Lord sa mga panahon na yun, lalo na pag fresh na fresh. Kasi kung titignan mo siya, puro pangit yung perspective mo. Yung perspective mo sa time na fresh pa yung breakup, puro galit, bitterness. Hindi mo makikita yung spec mo. Hindi mo makikita yung spec mo sa eyes mo. Yung love, yung sinasabi sa Bible na tignan mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. So maganda, hanggat maaari, wag muna talaga mas tumakbo ka muna kay Lord, isik mo siya, sa kanya ka umiyak kasi baka may magawa ka. Ayan, tama, correct. Kasi baka may magawa ka or may masabi ka na hindi dapat. May mabitaw ka na salita. Siyempre nakita mo yun, baka may ma-chat ka, di ba? Na baka pagsisihan mo sa buong buhay mo. Kasi di ba, meron tayong nagagawang mga bagay na hindi maganda kapag punong-puno ka ng emosyon. So, yun. Tsaka mo na itignan. Sinabi na ni Lord, balikan mo. Kasi may ganyang moment sa akin, partner. Di ba, nasabi ko, after 5 years, kailangan harapin. Kasi na-cover up ni yung ex ko na ibang lahi. Titago natin siya sa letter D. Sa D. Yun. Pero yung time na balikan mo na, sige, yun. Yung partner. So, ayun. Nalimutan ko yung sasabihin ko, pero yun siya. Okay. Alalahanin mo. Ayun din. Kasi di ba pag nag-i-stalk tayo, andun lahat ng temptation. So, pwede mo siyang i-chat ulit. Di ba? So, yeah. Kaya, huwag na lang munang i-stalk. Huwag muna. Huwag muna. Gets kita dyan. Huwag muna kasi high pa yung emotion mo. Kailangan pakalmahin mo muna sa tulong ng Panginoon. Diba? Yes. Kasi may time na kailangan wag muna. Kasi na-experience ko yun, wag muna. Kasi after 5 years, kailangan, diba? Akala ko healed na ako. My goodness. Pero later na natin i-tackle yun. Ito muna. So, sa 5 naman, ayun na nga, love yourself more. Gawin mo yung passion mo, kung ano ba yung mga gusto mong gawin at gusto mong i-improve sa sarili mo, magbasa or manood ng mga way para matutunan mong mahalin yung sarili mo. Kasi once na mahal mo na yung sarili mo, dun mo malalaman yung worth and value mo. So, ito nga yung nandito ko is yun talaga yung ginawa ko. And so, ayun, dito ko rin, 2020 ko talaga natutunan na mahalin talaga yung sarili ko and bumalik ulit dun sa mga passion ko. So, ito, nagawa ko yung about dito, yung post, and also nagawa ko ng tula,
na nag-trending din siya. So, Ryan, Nice. parang kinomit niya doon, yung parang ang ano niya is, ang pamagat niya is sarili ko yung sarili ko muna yung mamahalin ko. So, ayun siya. So, about din dun siya sa ex ko na parang is a way of may pagpapalaya sa kanya. So, ayun, parang talaga nag-trend din ako sa sarili. And add ko din siya dito is yung talaga, parang mamahal mo, parang matutunan mo talaga mahalin yung sarili mo. Mahanap talaga and yung halaga, yung ano is, kapag talaga yung focus natin na sa Lord and nakita natin yung halaga natin nang gagaling sa Kanya. Kasi parang mag-aano na lang yun, mag-close na lang siya. Matututunan nating mahalin yung sarili natin. Correct. So, ayun. Agree So, with sa'yo, you. Lord, ano na mga way mo. How to love yourself. Era. And hanggang ngayon, syempre, andyan tayo sa stage na yan. Yeah, di ba? Kasi naano tayo naubos tayo, na-drain tayo doon sa past relationship natin and naging mundo natin yung ex natin, di ba? Na-replace na dapat si Lord yun Kaya lang na-replace niya yung position or yung priority, yung position na yun sa life natin na siya dapat si Lord yung nakaupo sa throne ng heart natin, pero iba yung inalaw natin at hinayaan natin. Kaya naging idol. Ayan, naging idol natin yung tao. Naging siya na yung number 1 sa life natin. And kailangan talagang bumalik tayo kay Lord para magawa natin mahalin yung sarili natin na hindi sa ibang tao nagmumula yung worth, or hindi dapat naka-anchor yung worth, yung value natin sa mga tao, sa ex natin, sa romantic relationship na minsan nagiging niro-romanticize na natin na kung wala tayong ganito, hindi tayo magiging masaya, yung mga gano'n. Hinahanap natin yung pagmamahal, joy, peace sa ibang tao. Pero ang totoo niyan, yung paghahanap natin, longing yun na si Lord lamang yung makakapuno or mag-fulfill ng longing natin. Ayun yung void na siya lang talaga. Kaya hanap natin sa ibang tao, na pumasok na nga tayo sa romantic relationship, na hanap natin sa boyfriend natin. 'Di ba? Empty ka pa rin. 'Di ba? Hindi ka pa rin masatisfied, hindi ka pa rin makontento kasi nga yung void na yun, yung longing na yun, si Jesus Christ lang talaga yung makaka-complete. And as you allow the Lord, unti-unti niyang pinapakita sa iyo na, anak, you are worthy than that. Hindi sa bare minimum, ganyan. Do not settle for less. Kasi meron talaga akong nakalaan for you. And that is God's best. Yung compatible talaga sa'yo. Kailangan mo lang maghintay. Kailangan mo lang matutunang maging patient. Hindi yung nagmamadali kung saan mo hinahanap. Sa akin lang, masasatisfy ka na Yun. And this is the time na unti-unting binabalik ni Lord yung mga giftings mo, yung passion mo, yung katulad sa yung partner Iza, di ba, yung pagsusulat, paggagawa ng mga clips or vlog about sharing God's word, para maka-encourage and inspire sa ibang tao na may same na experiences, like to uplift their spirit or to cheer them up, di ba? So, yun, bumalik din yun sa akin, and this is the best time. Hindi talaga totoo yung sinasabi ng mundo na curse or sakit yung pagiging single, kasi ang totoo, this is the best season for a person, for a woman like us, for a man like you, na i-improve, i-develop yung mga gifts, talents,
abilities, skills, passions na binigay ni Lord sa'yo para sa expansion ng kingdom niya dito sa earth at para makapag-reach out ka sa mga taong lost people at i-point mo sila pabalik kay Lord. And yun talaga yung best kasi pag pumasok ka na sa married life, hindi pa naman ako married, pero nakikita ko sa mom ko or sa ibang mga na-meet ko sa church na married na ibang chapter talaga siya. Hindi mo na pwedeng gawin yung ginagawa mo. Kapag married ka na, hindi mo na pwedeng gawin yung ginagawa mo nung single ka na. Hindi na about yourself eh. Meron ka ng asawa, may husband ka na, meron ka ng anak na kailangan mo ding i-consider or i-prioritize din kasi nakaasa na sila sa iyo eh. Hindi naman totally nakaasa. Yung bang responsibilidad mo na sila as a wife, as a mom, di ba? Kaya iisipin mo rin yung kapakanan nila, hindi yung kapakanan mo. So this is the best time talaga to love yourself, to know yourself, to develop kung ano yung mga talents and gifts na binigay mo kay Lord and honor your season of singleness to be the best or right person doon sa God's best or future spouse, future husband man niya, future wife mo para maging right person ka. Kasi, di ba minsan, ang haba-haba ng natin, listahan na gusto kong tulugin yung Lord, godly man, responsible, oo. Pero ang tanong, ganun ka ba anak? Ginagawa mo ba yung part mo? Ayan na naman gusto natin yung ibang tao ganun. Ang tanong, ikaw ba, kamusta ka na? Ginagawa mo ba yung part mo? Masyado ka nakatingin sa ibang tao kung yung sarili mo kaya muna. Diba? Kasi para buong buo ka kapag nandiyan na siya. Hindi mo sasabihin na you complete me. Pero yung bang the Lord complete me, but the Lord allow us to be together para mas ma-fulfill yung calling as a married couple and ma-fulfill yung plans ni Lord through us na magagamit niya sa ibang tao. Mas marami kasing mari-reach out kapag may partner ka talaga. 'Di ba? Iba daw kasi na ibibigay lalo na sa mga lalaki. Kaya nga 'di ba? Hindi humingi si Adam eh. Si Lord mismo ang nagbigay kay Adam ng Eve kasi nakita niya na ay parang dapat may ka-partner din siya, compatible, suitable partner. Yun, partner. Ayun. Enjoy and cherish our single season. Yes. Mas mahalin natin, buuhin natin yung sarili natin with the Lord. Magpakompleto tayo kay Lord bago tayo mag-jump or tumanggap ng another responsibility. Correct. I-take time muna natin yung sa sarili responsibilidad natin. And also, habang intimacy talaga kay Lord kasi magpo-flow na ang lahat yun. Yan, tama. So, Buti ayun. na kasi yun yung ma-extend mo eh. So, kaya mo magagawang magmahal kasi nag-overflow, ayun yung na-extend mo, overflowing yung pagmamahal na yun. Kasi, unlovable yun eh. Kailangan din nating walang perfect na spouse, husband, or wife. Wala talagang perfect. We are imperfect. Only Jesus is perfect. Pero magagawa mong magmahal ng unlovable people because yung love na yung galing kay Lord na overflow. Right? At kapag natutunan, diba gusto natin ng pagmamahal, lagi tayo naghahanap ng pagmamahal. Kapag natutunan nating mahalin yung sarili natin. Kapag natutunan natin, dapat kailangan, bago natin hanapin yung pagmamahal sa ibang tao, matutunan muna nating ibigay.
matutunan muna nating ibigay yung pagmamahal sa sarili natin na nanggagaling kay Lord. Tanggapin natin yung pagmamahal ni Lord para ibigay sa sarili natin. Tapos, ayun yung maibibigay nating pagmamahal na galing na sa ibang tao. Yun. Na lang. Yes. Yes. So, ayun. And yung pang-anim is labanan ang mga temptation tulad ng mga bagong pag-ibig or something na magpapakilig sa'yo, lalo na kung hindi ka pa-fulfill. Kasi minsan, challenge lang sa atin yan para malaman kung kaya na ba natin or okay na talaga tayo. Ito yung pang-anim. It's something na talaga sa akin. Kasi yun nga, yung katulad ng sinabi ko is, nung time din na yun, yung talaga hindi ako tumanggap or hindi talaga Nag-entertain. Entertain ng kahit chat or something. Talagang, hinayaan ko talaga na mahil ako and gawa yung mga time na hindi ko nagagawa nung may jowa ko, di ba? Like, spend time more sa mga kaibigan. So, yung mga ganon is talagang kahit meron, hindi ko talaga muna inalaw. So, that's it. Pero, nung mga after 1 year na akala ko okay na ako, tumanggap ako. So that time, hindi ko naman alam na hindi pa ako okay. So naging ko din yun, parang naging lesson sa akin na meron pala kailangan sa akin, kumbaga yung group. So, along the way din ng episode natin, sa mga susunod na episode, mas matatakil natin. So, that's it. Okay, partner. Kayo naman yung mga labanan, temptation natin about dyan? Ano yung mo doon? Diba, sabi katulad mo nga, parang dati yung mga rebound, something like that. So, dahil nga natuto na ako na hindi talaga maganda na pumasok sa isang relationship na hindi ka pa healed kasi makakadamay ka ng ibang tao. Yung bang dapat kay P lang ako nag-move on, pero nadagdagan ng T tsaka ng D. Diba? Tapos na-cover up pa ni D yung sugat ko kay T. Tapos after, kaya akala ko naka-move on na, pero after 5 years, hindi pa pala. Kaya pala may ganito. Tapos, nung ni-reveal, after 5 years, di ba, nasabi ko sa'yo, na ngayon lang, na-reveal sa akin mga ganon. After nun, ang dali na lang. Kasi yun nga, in-admit mo. And yun nga, maganda, wag mo na talagang mag-entertain hanggat maaari. Nawalan din. Maski ako, paunti-unti siya nawala. Hindi naman totally nawala. Meron pang chat, randomly chatting pa rin ako before, nung unang taon kong pag-uwi dito sa Pilipinas from Dubai noong 2021, meron pa mga ka-chat na random din na guys. Pero dumating sa panahon, sayang ng oras, yung gano'n, napapagod lang ako. Ano ba pinaggagawa ko sa buhay ko? Anong month na? Tapos, naalala ko, bakit wala akong D group or wala akong small group? Ano kaya ako? Join ulit ako. Tapos nagkaroon ako ng upline D group. Tapos hanggang sa, sige na, ulit ako na, try ko nga ulit mag-handle ng mga ladies. Mag-open ako ng small group or D group na yan para magkaroon ng accountability. Tapos hanggang sa nawala yung, because of that, di ba, pag may tinanggal, may pinalit, which is yung pag-handle ng mga ladies in a small group or yung D group na tinatawag. Nawala yung appetite ko na kumausap ng mga random guys sa online. Nawala talaga. And yung time na, yung sinabi ko, na-share ko nga to kay partner Iza na, wala talagang kausap ngayon. Parang nasasayangan ako sa time, effort, yung mga mag-i-invest ka kasi, 'di ba, ng oras, tapos emotion, tapos wala naman pala, talking stage lang pala, tapos puyat-puyat ka pa. Di gamitin ko na lang sa time ko mag-quiet time na instead na random guys sa online yung kausapin ko si Lord through my quiet time, praying, doing spiritual discipline, praying, reading Bible, tapos meeting other ladies,
or going to the community, yung makakatulong sa growth ko, sa healing ko, di ba? Kasi yung mga ganun, nakaka-open up pa naman kung ano mga kaisipan, mga intrusive thoughts. Yung bang napunta na sa mga doon lang tapos napunta na sa planet Mars yung mga ganong kaisipan. Yung kung ano-ano, ang layo na lang naisip na grabe naman yan. Parang, diba? So, labanan talaga yung temptation. This is the best time na maging intimate ka sa relationship mo kay Lord. Ayun. Kasi, kung hindi, mapapasa mo lang ulit yung trauma mo, yung mga trauma mo sa ibang tao. Nadagdagan pa, imbes na 2, naging 3 pa. Ilang tao pa yung i-move on ko na, di ba? Ayun part. So, ayun. Add ko lang din sa akin, yun nga iba yung parang nasabi ko kanina. Kahit 1 year na pala siya, nakala ko okay na ako. Kailangan mo pa rin pala talaga magkaroon ka ng ano sa sarili mo. Parang kausapin mo yung sarili mo, okay ka na ba? Reflect, reflection. Ka, okay ka na ba na magtanggap ng another relationship or mag-entertain. Kasi that time, parang nung after 1 year, parang siguro feeling ko na-excite lang ako na meron na sa akin na. And also, akala ko din talaga 1 year is enough na. Na okay na ako. So, siguro kasi may mga kailangan pa talaga akong i-heal that time. And yung pinaka-last ko talaga na relationship is, alam ko na yun talaga yung parang isang temptation pala siya. Parang isang challenge ulit siya sa akin na para i-break yung ano. Kasi nang time na yun, parang shadow na talaga yun. Binibuild ko talaga yung sarili ko or talaga nagkakaroon na rin ako ng relationship kay Lord nun paunti-unti So parang ano pala talaga siya sa akin, inano din ako ng kalaban nun. Okay, akala mo okay ka na ha? So parang inano niya ako. At that time, syempre, di ba, parang sobrang humihina pa rin. So yun, akala ko okay na. So tumanggap ako ng relationship. Then yun, mali talaga siya. So parang nag 1 month lang kami and pareho kaming nawan. And alam ko na siya rin talaga nasira ko. Kumbaga, kung ako nasira, feeling ko nasira ko din. Kasi hindi rin siya ready sa relationship nun. Parang ako lang nag-insist talaga dun sa relationship na yun. Ayaw niya pa ng level, pero ako gusto ko na. So, andun parang talaga ang dami ng red flag. Kumbaga, kung sa kanya, ang dami ko nakitang red flag. Sa sarili ko talaga nung mga time na nag-break up, nakita ko na ako pala, mas madaming red flag. So, ayun. So, yeah. Then, yun na ba yung settle natin? Is balik na sa una. So, i-add ko na rin yan is, yun nga, talagang along the way sa pag-move on natin, bigyan natin ng authority si Lord na siya yung magbigay sa atin at mag-guide sa diba? Yung mga way na yun. Parang, okay, gawin natin yun. Pero, humingi tayo ng guidance niya in strength na magawa yung lahat na yun. Kasi syempre, andun talaga lahat ng situation, lalo na kung andun ka na sa talagang, ano ba na, medyo magiging okay ka na. Then, diba? Kung hindi establish yung relationship or yung anong Panginoon, masisira ka talaga ulit at babalik ka dun sa una or sa dati mong habits or sa maling mga gawa. No. Ganda, partner. Sa akin naman, I want to say yes sa lahat ng mga sinabi mo na pero ang galing lang, partner, yung bang parang inalaw din sa'yo ni Lord inalaw rin sa'yo ni Lord na maranasan mo yun para makita mo na hindi pa pala talaga it's like a confirmation. Si kalaban gusto kanyang sirain, kaya tinira ka, inatake ka ng gano'n, nagpadala siya ng tao para ma-distract ka sa walk mo kay Lord. Pero si Lord, alam mo yun, nandyan siya, nag-i-intercede siya na yung gustong paninira ni Satan sa'yo, tinurn niya
tinurn niya into triumph para ma-realize mo, or a message na para ma-realize mo na hindi pa anak, hindi ka pa totally healed. Kaya bitawan mo muna yan. And dahil doon, mas napalapit ka kay Lord. Doon mo na, hindi pa talaga may mga aha moments ka, may mga realization. Kaya maganda talaga na pagkatapos ng number 6 sa 7, balik tayo sa una. Lagi lang tayo bumalik sa Kanya. Kay Lord, hindi sa Kanya. Kay Ed. Balik lang tayo ng balik sa Kanya. Magpa-heal tayo ng magpa-heal. Continue our relationship with the Lord to be intimate hanggang sa malaman mo talaga yung tunay na pagmamahal, hindi yung worldly na pagmamahal na ina-offer dito sa mundo. And yun nga, as guidance, kailangan talaga ma-establish talaga ma-establish sa'yo yung relationship mo kay Lord. Kasi siya talaga yung true lover of our soul. Bonus lang talaga yung meron ka future spouse, may future spouse ka with you. Kasi calling, there's a mission, or calling yung marriage, kaya may mission kayo, kaya mag-iisa kayo, magpa-partner kayo para kay Lord sa kingdom niya, hindi para sa mga own selfish motives, para lang magkaanak, para pag nagkaanak, ganito, may mag-aalaga sa akin. Kasi yes, perk siya, pero there's something more deeper calling or meaning, purpose yung marriage. Diba, partner? Yun lang for me. Amen. So, na tayo, mag-wrap up na tayo, partner. Sa akin is, parang sa akin yung mga nagawa ko is, nakatulong siya sa akin. And katulad ng sabi ko kanina, parang akala ko okay na ako, hindi pala. So, parang sa akin yung mga way, parang instant siya na way. Pero meron palang long term. Kumbaga, may long term na way, which is yung ma-heal talaga, yung pinaka-root. Pinaka-root ng problema or na kailangang gamutin. Kasi babalik at babalik yun So, yung katulad ng inner childhood trauma, di ba? Parang ngayon talagang din sa atin ngayon, di ba? So, maganda din ikatakal yun. Abangan nyo yun. Oo, yung mga inner childhood trauma. How to process emotion, and that's it. Diba? So, kailangan natin ng long-term na way. Paano talaga na-heal. At hindi lang yung mga instant, yung pumutulog nila. Para magkaroon tayo ng peace time and peaceful life. And, correct. A great marriage din. Kasi ang preparation siya diba? Yeah. Madadala mo kasi din yun kapag hindi mo nagamot, hindi mo na yung inner childhood, diba? Nabubulol ako. Inner childhood trauma natin. Yung mga punot, mga root ba ng lahat ng madadala natin sa future family. Marriage tayo, diba? Yung. Tsaka sa mga magiging anak mo. Or, ilalabas ko rin dito yung video na lang, na parang yung sa interview ni Luis kay Aga, it's about, parang tinanong kasi siya doon na, paano ba magkaroon ng magandang marriage? Or hindi ko matandaan. Agamulak ba to? Agamulak, partner. Parang vlog nila ni Luis. Oo, napanood mo. Hindi pa. Sino Sige, send ko mamaya. Parang sinabi kasi parang yung sa about sa healing, kailangan talaga daw i-heal mo talaga yung sorry. Basta sinabi niya ba yun? Basta meron sinabing about it. Kaya nagkaroon siya din ng magandang marriage. Kasi something bitterness or something bad habits, diba? Hindi man perfecto, pero at least hindi yung dysfunctional family na tinatawag. Yes. Diba? So, I'm grateful. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-join sa
Glorious Hope program kasi doon madami talaga natulong sa akin. So, mga listeners, so sa next program, Nitatakal sumali din namin kayo. yan. Kaya kumapit lang kayo. Ang dami nating pag-uusapan. And, yun nga, ganda ng sinabi mo, partner. Sa sobrang ganda nakalimutan. Meron kang sinabi na magandi. Aside yung Glorious Hope, yung kailangan i-heal talaga. Kailangan i-work out natin yung sarili nating healing. Hindi dapat natin iasa sa ibang tao. Yun, naalala ko na. Yung long-term healing na yan, nagmumula talaga kay Lord. Sa Kanya lamang talaga. Yes, walang sino makakapag-heal sa atin na sa pamamagitan ng ibang tao or offers ng mundo. Kay Lord lang talaga yung long-term healing na yan. And, correct. Exciting partner, yung mga dysfunctional family, yung mga root cause, yung processing emotion, glorious hope. Ayan, itatakal natin yan sa mga next episodes natin. Yay! So, thank you sa lahat ng mga listeners. And I hope sana na episode natin ngayon, di ba? So, sana lahat maraming nakarelate, hindi lang dun sa mga sana maraming natutunan at dun matuto sa mga tamang hindi sa insanity. Matuto sa mga bad habits na wag correct. Sa mga insanity wag gawin. So, thank you, partner, for your 7 tips. We really appreciate it. Kahit hindi ko pa siya nabasa before, ngayon pa lang. Pero, nagawa ko naman na siya. Sobrang relate ako. And praise God, di ba? Binigyan ka ng gift ng pagsusulat. Kasi marami talagang na-inspired sa iyong posting. Hindi lang mga kaibigan mo, and now ay marami pa itong ma-reach out. Okay? 2 minutes na lang. Glory to God. Amen. So, ayun. That's it. Thank you for listening. If you like this episode and you've listened to it, please be a blessing also to others by sharing it. You may also watch this podcast episode on our YouTube channel and FB page. Just type in Broken Jars of Oil. See you on our next episode. Matane!